Mga kapatid, isa pang uri ng natural na pataba ang ating ibabahagi sa inyo. Ito ay ang paggawa ng camp juice. Ito ay maaari nating gamitin sa mga tanim natin na namumunga kagaya ng kamatis at sili. Tuloy-tuloy lamang tayo sa pagbibigay ng mga ideya at mga mumunting kaalaman na magagamit natin sa home gardening. Pero bago ang lahat, ano ba ang camp juice? Marahil ay dito nyo lang sa channel na ito maririnig ang camp juice. Ito ay isang uri ng natural na pataba na ginagamitan ng balat ng saging, balat ng itlog at Epsom salt. At upang mas maunawaan pa natin, alamin muna natin kung ano ba ang meron sa tatlong ito. Nabanggit na natin sa mga naunang video ang tungkol sa macro at micronutrients na kailangan ng halaman para mabuhay. Kapag sinabing macronutrients, ito ay lubhang kailangan ng halaman, at kapag sinabi naman na micronutrients, ito ay mga nutrisyon na kailangan ng halaman sa mababang dami. Ano-ano ba ang mga macronutrients? Ito ay ang nitrogen, potassium at phosphorus. Bukod dito ay may tinatawag din na secondary nutrients. Ito naman ay ang calcium, magnesium at sulfur. At kapag sinabi naman na micronutrients, ito ay ang boron, chlorine, copper, iron, manganese, molybdenum at zinc. Ngayon ay balikan natin ang balat ng saging, balat ng itlog at Epsom salt at ano-ano ba ang mga nutrisyon ng mga ito upang maging batayan natin sa paggamit ito sa ating mga halaman. Ang balat ng saging ay mayaman sa potassium at phosphorus, at kagaya ng nabanggit natin na ang dalawang ito ay mga macronutrients. Ang potassium ay nakakatulong sa halaman sa pagbuo ng mga bulaklak at bunga. Isang katangian din ng potassium ay nakakatulong na malabanan ang iba't ibang uri ng sakit na maaaring dumapo sa ating mga halaman. Ang phosphorus naman ay nakakatulong upang maging malusog ang mga ugat at nakakatulong muli sa magandang proseso ng pamumulaklak at pagbunga. Bukod dito, ang balat ng saging ay nagtataglay din ng mga micronutrients kagaya ng calcium, manganese, magnesium at sulfur. Ayan ha, balat ng saging pa lang yan, pero sangkaterba na ang mga nutrisyon na maibibigay natin sa mga halaman. Ano naman ang mga nutrients na nasa balat ng itlog? Ang balat ng itlog ay halos binubuo ng calcium at protein, at ang natitirang bahagi naman ay magnesium. Ang calcium ay bahagi ng secondary nutrients na nakakatulong sa halaman upang magkaroon ng mas matibay na katawan at sanga. Nakakatulong ang calcium upang mapatibay ang kapit ng mga bulaklak at upang maiwasan ang paglalagas. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang pagkulubot ng mga dahon. Ang Epsom salt naman ay isang uri ng mineral na namimina sa ating paligid. Ito ay magnesium sulfate o kombinasyon ng magnesium at sulfur, at ang dalawang ito ay bahagi ng secondary nutrients na nabanggit natin. Ang magnesium ay nakakatulong sa halaman upang magkaroon ng mga berdeng dahon at nakakatulong sa pagbuo ng chlorophyll na siyang sumasagap sa sikat ng araw upang makagawa ang halaman ng sarili niyang pagkain. At ang kombinasyon ng tatlong ito ay tinawag kong CAMP o calcium, magnesium at potassium. Paano ba ginagawa ang camp juice? Maghanda ng 5 piraso ng buong balat ng saging o katumbas ng 1 tasa at hiwain ng maliliit. Lahat ng uri ng saging ay pwedeng gamitin. Kahit anong saging pa yan, basta saging. Ang mga balat ng itlog ay durugin ng bahagya. Ilagay sa blender ang mga balat ng saging. Kung wala kayong blender ay pwede namang durugin ang mga sangkap. Lagyan ng 3 kutsara ng balat ng itlog. At dagdagan ng 1 kutsara ng Epsom salt. Pagkatapos ay lagyan ng katamtamang dami ng tubig para lang mas madali ang pagblender.
Maghalo ng 2 kutsara ng camp sa 2 litrong tubig. Ito ay maaari nang ipandilig sa lahat ng uri ng halaman, lalong-lalo na sa mga gulay na namumunga. Bukod sa fermented fruit juice, seaweed foliar fertilizer at iba pang natural na pataba na natalakay na natin sa channel na ito, ay maaari nyo din itong subukan. Magdilig ng camp juice 2 beses sa isang linggo at mas mainam kung ito ay gagawin sa umaga. Kung kayo ay may mga tanim na sili o kamatis sa container, subukan nyo ang camp juice. Ito ay magpapaganda sa kalidad ng pamumulaklak at upang magkaroon ng mas maraming bunga. Ito ay maaaring isabay sa iba pang organic concoction kagaya ng fermented plant juice, fermented fruit juice, fish amino acids o kaya naman ay sa seaweeds foliar fertilizer. Sa mga magtatanong kung saan nabibili ang Epsom salt, ito ay nabibili sa Healthy Option, Garden Supply at sa online. Sa panahon ngayon ay mas madali ang makabili sa online. Ang bili ko sa 1 kilo ay 99 pesos pero baka makahanap pa kayo ng mas mura. Sa bidyong ito ay isa na namang organikong pataba ang ating tatalakayin, kung paano natin magagamit ang Epsom salt sa ating mga halaman. Tama po, ang Epsom salt ay isang mineral na natural na lumalabas sa ating paligid. Ito ay namimina sa mga piling lugar sa mundo. Ito ay may taglay na magnesium sulfate at natalakay na natin sa mga naunang video na ang magnesium at sulfur ay ilan lamang sa mga micronutrients na kailangan ng mga halaman. Kapag ang ating mga halaman ay may kakulangan sa magnesium sulfate, madali itong makita. Bagamat ang mga halaman ay nangangailangan ng nitrogen upang magkaroon ng mga berde at matitingkad na kulay ng mga dahon, ang kakulangan sa magnesium sulfate ay nakakapagpigil sa halaman upang makakuha ng sapat na nitrohina na kanyang kailangan. Magriresulta pa rin ito sa paninilaw ng mga dahon at iba pang hindi normal na kulay. Kaya naman ang Epsom salt ay nakakatulong sa halaman upang magkaroon ng mas berde mga dahon at pagbuo ng chlorophyll na siyang sumasagap sa sikat ng araw upang makalika ang halaman ng kanyang sariling pagkain. Nakakatulong din ito upang mas maabsorb ng halaman ang iba pang nutrisyon na nasa presensya ng lupa. Ang magnesium ay nakakatulong din sa pagpapabilis ng pagtubo ng mga buto at mas napapataas din ito ang kalidad ng binhi. Ito ay lubang kailangan din upang mas madaling makabawi ang halaman laban sa stress sanhi ng pabago-bagong klima. Naisasaayos din ng magnesium sulfate ang hindi pantay na antas ng acidity at alkaline sa lupa. Sa mga nakaraang video ay natalakay na natin ang epekto kapag ang soil pH ay hindi balanse. Upang mas lubos nating maunawaan ang soil pH balance ay ilalagay ko na lang sa description ang link ng video. Paano ba ginagamit ang Epsom salt sa halaman? Sa bawat 1 kutsara ng Epsom salt ay tumbasan ito ng 1 galon tubig o 4 na litro. Dito sa aking garden ay alam nyo naman marami akong tanim kaya madalas naghahalo ako ng 4 na kutsara sa 1 baldeng tubig na may 16 na litrong kapasidad. Ito ay maaaring ipandilig sa lahat ng uri ng halaman at mas mainam kung gagawin ito 2 beses sa 1 buwan. Maaari din itong ipang-spray sa mga dahon at gawin ito sa hapon.
At ang pinakamadaling aplikasyon nito ay ibudbud sa lupa at pagkatapos ay diligan. Ang Epsom salt ay nakakatulong din sa pagpapabulaklak ng ating mga tanim. At kung ikaw ay may tanim na rose ay gamitan ng Epsom salt upang magkaroon ng mas magagandang kulay ng bulaklak. Ideal din ito sa mga tanim na kamatis at sili. Nakakapagtaboy din ito ng ilang peces sa garden kagaya ng slugs at snails. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don, thank you so much sa iyong panonood.